Nagbukas ang pelikula sa isang babaeng nagngangalang Lisa na mukhang labis na nalulungkot at nakahiga sa gitna ng kalye na tila nagbabalak na wakasan ang kanyang buhay. Hindi nagtagal, may paparating na truck, ngunit nagbago ang isip ni Lisa at nagpas siyang bumangon. Ang driver, na ang pangalan ay Adam, ay nagtanong kung siya ay ayos lang at tiniyak niya sa kanya na oo. Pagkatapos ay nag-alok si Adam na pasakayin siya dahil nasa gitna sila ng kawalan at milya-milya ang layo ng pinakamalapit na gasolinahan. Noong una, tinanggihan siya ni Lisa, ngunit nang umalis ang truck, hindi nagtagal ay pinahinto niya ang lalaki at tinanggap ang sakay. Sa daan, nagsimulang mag-usap ang dalawa at natuklasan ni Adam na siya ay isang dayuhan na nagtatrabaho bilang waitress dito. Nagtanong siya tungkol sa kanyang pamilya at ibinunyag ni Lisa na mayroon siyang isang anak na babae na sana ay 9 na taong gulang ngayon. Nang marinig ito, nadama ni Adam ang bigat ng kanyang kalungkutan at sa wakas ay naunawaan niya kung bakit niya sinadyang wakasan ang kanyang buhay kanina. Sunod, ibinunyag din ni Adam ang tungkol sa kanyang sarili at ipinahayag na siya ay nagtatrabaho bilang isang bantay sa gabi na nakakainip ngunit mabuti dahil hindi niya gaanong gusto ang mga tao. Sinabi rin niya kay Lisa ang tungkol sa kanyang pagkabata na puno ng pagdurusa at pang-aabuso mula sa kanyang ama at nang marinig niya ito ay naawa si Lisa sa kanya. Di nagtagal, binuksan ni Lisa ang radyo kung saan nagbabala ang reporter tungkol sa nakatakas na mamamatay tao na nakapatay na ng 2 tao ngayon. Binanggit ng reporter na siya ay puting lalaki, nagmamaneho ng kayumangging truck at may natatanging tato ng krus sa kanyang kanang kamay. Nang marinig ito, napansin ni Lisa ang kamay ni Adam at napuno ng takot nang makita ang parehong tato. Bago pa makapag-react ang kawawang babae, isang maliwanag na ilaw ang kumislap sa harapan nila. Pagkatapos ay pinindot ni Adam ang preno at tumama ang kanyang ulo sa dashboard na wala ng malay. Sa sumunod na eksena, nagising si Lisa at napagtanto niyang nasa loob siya ng isang maliit na silid na may kakaibang mga ilaw na kumikislap sa mga dingding. Mukhang walang daan palabas at napansin niya ang isang kakaibang aparato na nakasuot sa kanyang pulso na kumikinang na may dilaw na ilaw. Ang nagulat na babae ay sumisigaw at hinampas ang mga dingding sa kagustuhan tumakas, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay walang saysay. Hindi nagtagal, bumukas ang isang pinto na nagpapakita ng makitid na lagusan sa kabila, kaya gumapang siya sa daan habang nagsara ang pinto sa likuran niya. Sa puntong ito, nagpatunog ng malakas na alarma ang aparato sa kanyang pulso at may lumabas na timer na bumibilang mula sa 11 minuto, ngunit wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin nito. Nang walang ibang pagpipilian, maingat na gumapang si Lisa sa masikip na lagusan habang nakakarinig siya ng nakakagambalang mga ingay sa di kalayuan. Hindi nagtagal ay nakahanap siya ng isa pang daanan para lamang matuklasan na ang kasunod na daan ay mas maliit pa kaysa sa nauna. Nag-aatubili siyang sumulong kasabay ng pagsara ng pinto sa likod niya. Nadiskubre niya ang 2 magkaibang tunnel at pinili ang itaas. Ang daan na ito ay puno ng magkakaibang kulay, ngunit pagkatapos ay nagsimulang umangat ang sahig na nagpaliit sa pasilyo sa paligid niya. Napagtanto na siya ay maaaring madurog, sumulong si Lisa ng buong lakas at muntik na siyang hindi makaabot sa susunod na lagusan. Dahil sa pagod, nagpa siya si Lisa na magpahinga saglit bago ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Hindi nagtagal, nakatagpo siya ng isang mabaho at nabubulok na katawan na nagpaatras sa kanya sa pagkasuklam. Habang sinusubukan niyang alisin ito sa daan, napansin niya na ang bangkay ay may suot na aparato sa pulso na katulad ng sa kanya na lalong nagpasindak sa kanya. Patuloy na gumalaw si Lisa hanggang sa marating niya ang isang may harang na daanan. Pagkatapos, bigla na lang, nag-iba ang kulay ng kanyang aparato na nagpapahiwatig na malapit na ang oras at may mangyayaring kakilakilabot. Biglang lumitaw ang isang nagniningas na tubo at bumukas ang isang seksyon ng dingding na nagpapakita ng ligtas na espasyo. Pumasok si Lisa sa loob habang sumara ang isang glass barrier sa likod niya. Pagkaraan ng ilang segundo, ang lagusan ay biglang nagliyab at siya ay nanonood sa takot. Napagtanto niya na ang bulok na katawan na nakita niya kanina ay natupok ng apoy. Pagkatapos, bumukas ang salamin na pinto at gumapang si Lisa sa makipot na lagusan. Nanikip ang kanyang dibdib nang makita niyang muling nagsimula ang timer sa kanyang aparato na nagbibilang ng 11 minuto pababa. Tumulo ang mga luha sa kanyang mukha habang sinasabi na hindi na niya ito kayang tiisin pa. Gayunpaman, tumanggi siyang sumuko at sumulong hanggang sa maabot niya ang nakaimbak na tubig. Nakaramdam siya ng kislap ng pag-asa, ininom niya ang tubig at nagsimulang lumangoy upang makahanap ng daan palabas. Hindi nagtagal, nakarating siya sa isa pang lagusan, ngunit nagsimulang magpanik nang magsimulang bumaha ang tubig sa daanan sa paligid niya. Si Lisa ay pilit na nagsumikap upang makatakas at sa tubig,
nakatagpo siya ng isa pang patay na ikinatakot niya. Sa kabutihang palad, nakahanap siya ng daan palabas at gumapang sa isa pang makitid na espasyo. Pagkatapos, ang pagod na babae ay humiga at nakatulog saglit upang makapagpahinga. Maya-maya, nagising si Lisa nang may marinig siyang sumisigaw ng tulong sa di kalayuan. Napagtanto niyang may isa pang survivor sa paligid niya at mabilis na gumalaw patungo sa tunog, ngunit hindi pa siya masyadong nakakalayo nang biglang bumukas ang pinto sa sahig na nagpapakita ng berdeng likido. Maingat na pinunit ni Lisa ang maliit na piraso ng kanyang damit at isinawsaw ito na mabilis na nagsimulang masunog. Nang mapagtanto na ito ay asido, hinawakan niya ang manipis na gilid ng lagusan at gumapang upang maiwasan ito. Gumana ang kanyang plano noong una, ngunit nang malapit na siyang makatawid, bahagyang dumampi ang kanyang tuhod sa asido. Ang kanyang balat ay nasunog at umiiyak siya sa sakit, ngunit hindi siya maaaring magsayang ng oras dahil narinig niyang sumisigaw ang survivor. Sa pamamagitan nito, ipinagpatuloy ni Lisa ang paggapang pasulong at hindi nagtagal ay napansin niya ang isang lalaki sa kabilang dulo ng lagusan. Ngunit bago pa siya makalapit sa kanya, biglang lumitaw ang isang harang na bakal na may 3 butas sa harap niya at ganoon din ang lalaki na nag-iwan ng bukas na lagusan sa pagitan nila. Mahaba ang buhok at balbas ng lalaki at napagtanto niyang matagal na itong nandito. Nagtanong sa kanya si Lisa tungkol sa lugar at sa kanilang sitwasyon, ngunit ang lalaki ay tila nawala sa katinoan at paulit-ulit na nagsasabing mamamatay ang lahat. Sinubukan ni Lisa na hikayatin siya na huwag mawalan ng pag-asa at sinabing gagawa sila ng isang plano. Ngunit nagsimula siyang maging agresibo at minura pa siya. Ilang saglit pa ay nagliyab ang kulay ng kanilang mga bracelet, hudyat na malapit na ang oras at malapit na ring pumutok ang apoy tulad ng dati. Sa sandaling ito, nagbukas ang isang ligtas na espasyo sa dingding ng tunnel at ang mga harang ay parehong naalis. Nagsikap ang dalawa na makapasok sa ligtas na espasyo kahit na halatang magkakasya sila pareho. Sa huli ay nanalo si Lisa sa pakikipagpunyagi at itinulak ang lalaki palabas at sa pagsasara ng salamin na pinto ay naputol ang kamay ng lalaki sa proseso. Napansin ni Lisa ang kamay at laking gulat niya nang makita ang tato na cross na pagtanto na ang lalaki ay si Adam. Makalipas ang ilang segundo, nagliyab ang buong lagusan at sumisigaw si Adam sa matinding paghihirap bago mamatay. Samantala, dahil sa pagod ay nawalan ng malay si Lisa. At nang magising siya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa parehong ligtas na lugar. Pagkatapos, sa kanyang pagkabigla, isang bungo na nakakabit sa mekanikal na galamay ang lumitaw mula sa kisame. Nag-alala si Lisa na baka saktan siya nito, ngunit nakakagulat, sinimulang pagalingin ng bungo ang kanyang sugat sa tuhod. Nagulat si Lisa sa kabaitan ng makina at napagtanto niya na kung sino mang gumagawa nito, ay ayaw siyang mamatay. Biglang naglabas ang bungo ng isang tubo mula sa bibig nito na ikinabit nito sa suit ni Lisa. Bilang resulta, nagsimulang maalala niya ang pangyayari noong sinusubukan siyang salakayin ni Adam sa sasakyan noon. Sinaksak pa siya nito, dahilan para mahulog siya mula sa sasakyan kasabay ng paglitaw ng kakaibang liwanag mula sa kalangitan. Ilang sandali pa, bumukas ang salamin na pinto at lumabas si Lisa kasama ang kamay ni Adam. Sinuri niya ang kamay at napansin niya ang 3 marka, isang brilyante, isang cross, at isang brilyante sa kanyang pulso sa ilalim ng aparato na nakakabit dito. Bago niya maintindihan kung ano ang nangyayari, isang umiikot na matalim na bagay ang lumitaw sa kanyang harapan na pinuno siya ng takot. Ibinato ng natatakot na babae ang kamay ni Adam dito at mabilis itong nadurog ng talim. Nagmamadaling lumayo si Lisa habang ang talim ay mabilis na lumalapit sa kanya. Ngunit bago ito makapagdulot sa kanya ng anumang pinsala, maswerte siyang nakatakas sa isang lagusan sa itaas. Pagkatapos ay nakahinga ng maluwag si Lisa, ngunit hindi ito nagtagal nang biglang may gumapang na mala-zombie na nilalang sa lagusan at humiga saglit sa likuran niya. Tumugon lang ito nang gumalaw si Lisa kaya naman napagtanto niya na bulag ang zombie. Gayunpaman, nagpanik ang takot na babae at mabilis na gumapang sa tunnel habang ang zombie ay nagsimulang mabilis na sumunod sa kanya. Parang tapos na ang lahat para sa ating bida, ngunit sa huling sandali, nagawa niyang makatakas sa pamamagitan ng pagdausdos sa isang makipot na landas. Sinundan pa rin siya ng zombie, ngunit ang katawan nito ay masyadong malaki kaya hindi ito makadaan upang habulin siya. Sa malapitang tingin ay mukhang tao ang zombie, ngunit nasunog ito ng matindi na may puting mga mata at nawawalang braso na nagpapahiwatig na maaaring si Adam ito. Sunod, nagsimula muli ang timer sa aparato ni Lisa na naging dahilan upang muli siyang magpanik. Dumating siya sa isang seksyon na may 2 tunnel na pagpipilian na iniwan siyang nalilito. Pagkatapos ay sinubukan niyang alalahanin ang mga marka sa braso ni Adam para malaman kung alin ang pipiliin.
Pagkatapos ng maraming pag-aalinlangan, pinili ni Lisa ang kaliwang lagusan at sa lalong madaling panahon ay narinig niya ang boses ng kanyang anak na ikinatuwa niya. Sinundan niya ang tunog at nakarating sa isang maliwanag na silid kung saan nakita niya ang daan-daang alaala mula sa kanyang buong buhay. Napansin niya ang kanyang ama at ang kanyang sarili noong bata pa siya na nagpaparamdam sa kanya ng lungkot. Makalipas ang ilang sandali, nakita ni Lisa ang alaala ng kanyang anak na si Nina na agad na nagpaluha sa kanyang mga mata. Kinikilabutan niyang pinanunood habang umaakyat sa bintana si Nina, pagkatapos ay nahulog at kalunos-lunos na nawala ang kanyang buhay sa isang iglap. Ang tanawin ay tumama kay Lisa na parang isang toneladang bato at umiiyak habang humihingi ng paumanhin sa kanyang anak na babae sa hindi pagpunta roon upang iligtas siya. Habang siya ay ganap na natangay ng kalungkutan, napansin niyang muling lumitaw ang zombie sa itaas niya at sinusubukang bumaba ng dahan-dahan sa silid. Nang walang ibang pagpipilian, nagsimulang tumakas muli si Lisa at hindi nagtagal ay napansin niya ang isang maliwanag at maulap na kalangitan sa dulo ng lagusan na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Desperado siyang gumapang pasulong, ngunit sa lalong madaling panahon ay nakarating siya sa isang seksyon kung saan ang lagusan ay may linya ng matatalim na alambre. Natatakot si Lisa at napansin ang zombie na papalapit na naglagay sa kanya sa desperadong sitwasyon. Nagpa siyang suungin ng panganib, pinilit na sumulong sa matalim na alambre at malubhang nasugatan ng kanyang sarili habang binabalaan siya ng kanyang aparato na mauubos na ang oras. Sa kasamaang palad, kahit na ilang talampakan lang ang layo ng pagtakas, hindi makagalaw si Lisa na malubhang nasugatan. At sa sandaling iyon, bumukas muli ang isang ligtas na espasyo sa dingding, ngunit ang zombie ay mabilis na nakarating doon. Pagkatapos nito, ang pinto ng salamin ay nagsara at lumitaw ang nagniningas na tubo. Napagtanto ni Lisa na walang paraan para sa kanya, kaya ipinikit niya ang kanyang mga mata at naghanda na mamatay. Ngunit bago tumama ang apoy, hindi inaasahang bumukas ang sahig at nahulog siya sa ligtas na lugar bago nahimatay. Sa sumunod na eksena, nagising si Lisa sa isang silid at laking gulat niya nang mapagtanto na ito rin ang lugar kung saan siya unang nagising. Nagkaroon siya ng malungkot na realisasyon na walang paraan palabas sa lugar na ito at siya ay mamamatay dito. Pagkatapos, isinulat ni Lisa sa dingding ang mga simbolo na nakita niya sa braso ni Adam gamit ang dugo at sinikap na maunawaan ito. Sa sandaling iyon, muling lumitaw ang bungo na nakakabit sa mekanikal na galamay at sinubukang gamutin ang kanyang mga sugat, ngunit pinigilan niya ang makina na sinabing wala na siyang lakas para magpatuloy pa at gusto niyang mamatay ng payapa. Nang marinig ito, sumang-ayon ang bungo at naglabas ng panturok gamit ang bibig nito, malamang na puno ng lason. Nagpa siya itong turukan si Lisa upang bigyan siya ng hindi gaanong masakit na kamatayan at sinimulan niyang punasan ang mga simbolo mula sa dingding. Nagulat si Lisa nang mapagtantong bahagyang nabura niya ang mga simbolo at hindi sila dalawang diamante at isang krus, ngunit 6 na arrow na nagpapahiwatig ng mga direksyon na dadaanan. Tuturukan na sana siya ng bungo, ngunit mabilis itong pinigilan ni Lisa, sinabing hindi pa siya sumusuko. Pagkatapos ay pinagaling ng bungo ang kanyang sugat, muling sumulong si Lisa na ngayon ay puno ng determinasyon. Sa pagkakataong ito, madali niyang nalampasan ang bawat balakid na pinagdaanan niya noon. Di nagtagal, nakita muli ni Lisa ang berdeng asido at ginamit ito upang matunaw ang kanyang bracelet. Nang maalis ito, napansin niya ang mga marka sa kanyang pulso, 2 krus at isang brilyante na nagpapakita sa kanya kung saan siya pupunta. Nagpatuloy si Lisa sa kanyang paglalakbay at sa lalong madaling panahon ay umabot sa punto kung saan kailangan niyang pumili sa pagitan ng kaliwa at kanan. Sa pagkakataong ito, sinundan niya ang mga marka sa kanyang kamay at tinahak ang tamang landas. Ngunit makalipas ang ilang segundo, natagpuan muli si Lisa ng pangit na zombie na hindi nag-aksaya ng oras para atakihin siya. Tumakas siya sa gulat at hindi nagtagal ay pumasok sa isang lagusan kung saan humihila ng gravity ang bawat panig na ginawang imposible para sa kanya na kontrolin ang kanyang paggalaw. Nagpumilit si Lisa na sumulong at sa kalaunan ay nakatakas siya ngunit muli siyang nakakita ng 2 lagusan. Biglang nagiba ang kulay ng aparato at nagsimulang maglabas ng malakas na tunog ng beeping na nag-udyok sa kanya na ihagis ito sa isang tunnel habang siya ay nagmamadaling pumunta sa isa pa. Sinundan ng zombie ang tunog ng beep at pumasok sa tunnel na iyon. Di nagtagal, nakita ni Lisa ang isang kakaibang organikong pinto na bumubukas na para bang sinapupunan. Agad siyang nakaramdam ng koneksyon at napansin niya ang mga kakaibang nilalang na gumagalaw sa mga dingding. Lumapit ang isa at nakakagulat na inabot ito ni Lisa para hipuin ito. Lumabas siya sa isa pang daanan at pumasok sa isang katulad na silid kung saan napansin niya ang kanyang aparato na nakalatag sa sahig at isang zombie na nakaipit sa pintuan sa unahan.
Habang maingat niyang kinukuha ang aparato, bigla itong nag-trigger ng alarma na nagpagising sa zombie na pagkatapos ay nagsimulang sumugod sa kanya. Si Lisa na takot ay nagpatuloy upang tumakbo palayo, ngunit naabutan siya ng zombie at hinawakan ng kanyang binti. Sinipa niya ito ng buong lakas at bumukas ang isang ligtas na espasyo sa dingding na nagpapahintulot sa kanya na pumasok sa loob at matapang na ininsulto ang zombie. Hinintay niyang lamunin ng apoy ang zombie, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na lumitaw ang apoy. Sa kanyang takot, muling bumukas ang salamin at itinulak siya pabalik sa tunnel kasama ang zombie. Pagkatapos ng matinding laban, kalaunan ay nadaig ni Lisa ang zombie at sinipa ang bungo nito habang pinagdikit sila ng pader. Sa lalong madaling panahon, ang ulo ng zombie ay brutal na durog na sa wakas ay nagtapos sa bangungot. Sunod, ginamit ni Lisa ang mga marka sa kanyang pulso upang mahanap ang kanyang daan palabas. Ngunit hindi nagtagal ay nakatagpo siya ng isang laruan na kinilala niya bilang sa kanyang anak na babae. Sinundan niya ito at hindi nagtagal ay nahanap niya si Nina na bumalot sa kanya ng emosyon at nagyakap ang dalawa. Hinihimok siya ni Nina na sumama sa kanya sa maling landas na nagsasabing sila ay magsasama magpakailanman. Si Lisa na nag-aalala ay patuloy na tinitingnan ng timer sa kanyang aparato, ngunit sinabihan siya ng batang babae na huwag pansinin ang oras. Tila susundan ni Lisa si Nina, ngunit pinigilan niya ang sarili at sinabi sa kanyang anak na mahal niya ito. Gayunpaman, alam niyang hindi totoo si Nina at kailangan niyang dumaan sa tamang lagusan. Ang dalawa ay yumakap sa isa't isa habang sinasabi ni Nina, "Ipinagmamalaki kita Lisa, lahat kami." Kasunod nito, tumungo si Lisa sa huling lagusan kung saan nakita niya ang labasan na may maliwanag na asol na kalangitan. Pumuno ito sa kanya ng napakalaking pag-asa, ngunit sa kanyang takot, biglang lumitaw ang tatlong matatalim na bagay na nagsimulang gumalaw sa kanyang harapan sa mas mabilis na mga pagitan. Naalala ni Lisa kung paano siya pinayuhan ni Nina na huwag pansinin ang oras, kaya itinapon niya ang aparato at maingat na pinagmasdan ang mga galaw ng talim. Napagtanto niya na ang unang talim ay gumagalaw bawat 4 na segundo at nagawa niyang malampasan ito nang hindi nasasaktan. Ang pangalawang talim ay gumagalaw bawat 3 segundo na matagumpay din niyang nalampasan. Gayunpaman, sa ikatlong talim, natakot si Lisa nang mapagtanto na ito ay gumagalaw bawat 2 segundo na tila imposibleng malampasan nang hindi nasasaktan. Ngunit ang maliwanag na kalangitan sa unahan ay nag-uudyok sa kanya at nakipagsapalaran siya, pinilit ang sarili na subukan. Muntik na niya itong magawa, ngunit naputol ang kanyang paa sa kalahati, dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Sa kabila ng sakit at pagkawala ng dugo, nagpatuloy si Lisa at gumapang patungo sa kung ano ang sa tingin niya ay ang labasan, para lang mapagtanto na ito ay isang screen lamang na nagpapakita ng video ng kalangitan. Sa sandaling iyon, ang lagusan ay nagsimulang mapuno ng nagniningas na tubo, at si Lisa ay nagsimulang umiyak, na nagsasabing ginawa niya ang lahat ng hiniling, hindi alam na hindi siya magkakaroon ng anumang pagkakataon na mabuhay. Sa wakas, sumuko siya sa kamatayan at nawalan ng malay dahil sa pagkawala ng dugo. Pagkatapos, sa isang nakakagulat na twist, bumukas ang kisame sa itaas niya at nagsimula siyang lumutang patungo sa isang nagniningning na liwanag. Sa huling eksena, nagising si Lisa sa labas sa isang bato sa ilalim ng maliwanag na asol na kalangitan. Sinuri niya ang kanyang mga sugat at nagulat siya nang makitang gumaling na siya, maging ang paa niya. Tumingin-tingin siya sa paligid at nabigla siya sa nakamamanghang tanawin na may magandang talon sa malapit. Ilang sandali pa, lumitaw si Nina at nag-aalalang itinanong ni Lisa kung patay na ba siya. Sinabi ni Nina sa kanyang ina na maraming beses na namatay ang kanyang katawan, ngunit ligtas na siya ngayon at wala nang dapat ikatakot. Tinanong ni Lisa kung ano ang dapat niyang gawin at sumagot ang bata na, mabuhay. Ang pelikula ay nagtatapos habang ang camera ay gumalaw paitaas na nagpapakita na sila ay wala sa daigdig, ngunit sa isang nakamamanghang banyagang tanawin. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.